Itong parang nakarang araw ay may dumating dito na sa training center ng mga EPS worker at pagdating nga sa medical ay may napauwi. Ibig sabihin, pag pinauwi ka, hindi ka pumasa sa medical. Kaya nga, pag bumagsak ka sa medical dito sa South Korea, lagi niyong tatandaan mga kabayan din sa mga nag-a-apply dito sa South Korea. Pagdating sa medical, sa training center, kasi pagbaba nyo ng pagbaba nyo ng bus, doon sa mga hindi pa nakakaalam, paglapag nyo ng Incheon Airport, ay diretso na kayo sa bus at dadalhin kayo ng bus sa training center. Pagbaba ninyo ng bus sa training center ay nakaabang na yung medical. May medical agad kayo. Kaya doon sa mga bibigyan ko na rin kayo ng babala, doon sa mga may balak na mameke ng medical certificate kasi may mga nababalitaan ako na ewan ko kung totoo kasi may mga namimeke daw at may mga nagbabayad para sa medical para lang makapasa, bigyan ng medical certificate. At lagi niyong tatandaan na pagdating dito sa South Korea, kahit anong peke yung gawin ninyo, hindi yan makakalusot sa medical dito sa South Korea, sa training center. At yung pinauwi kahapon, ngayon ba o kahapon, yung pinauwi na yun ay wala namang sinabi kung ano talaga yung dahilan kung bakit pinauwi. Basta bumagsak sa medical at pinauwi daw. Ang matindi lang naman talaga dito, pagdating sa medical, ay yung mga nakakahawang sakit. Malamang yun ay may kaugnayan tungkol sa baga. Malamang may active pa yung scar niya sa baga or halimbawa, parang nagkaroon ng infection sa baga, yan yung kalimitang napapauwi. Basta pagdating sa baga at yung mga nakakahawang sakit ay mahigpit sila pagdating dyan. Ang payo ko dun sa mga nag-a-apply dito at dun sa mga naghihintay ng employer or mga nagka-employer na at yung mga nagka-CCBI na mag-aasikaso na ng kanilang requirements kasama ang medical, hanggat maaari ay umiwas muna kayo sa matataong lugar. Umiwas muna sa pakikipag-inuman ng baso-baso. Okay lang na mag-inom ka kung gusto mo talaga, hindi mo matiis. Pwede kang mag-inom na mag-isa sa bahay mo o kaya kainuman mo yung talagang makakilala mo na walang sakit. Kaya mahirap talaga yan. Isipin mo, asang-asa ka na, kasi sa medical sa atin ay may mga sumasablay din talaga. Yung mga medical di ba, medical ka, okay, normal lahat, tour ka, pero pagdating pala dito sa South Korea ay sumasablay. Dito na nakikita kung halimbawa sakit mo o may infection ka sa baga, dito na nakikita. Kaya mas maganda talaga ay pupunta din kayo dun sa mga talagang medical clinic sa Pilipinas na walang bayad-bayad, walang daya-daya. Para sigurado kasi mahirap yun. Pagdating nyo dito, nagastusan na kayo lahat. Pagdating nyo dito, babagsak kayo sa medical, tapos papauwiin lang kayo. Di bali wala na lahat yung pinaghirapan ninyo. Pag-aaral pa lang ng Korean language ay napakahirap na. Tapos magagastusan pa kayo kung halimbawa malayo kayo sa Maynila, nasa parting Mindanao pa kayo, parting Visayas, parting Bicol. Napakasakit ng ganun na pagdating dito ay pauwiin lang kayo. Kaya yun, ang may advice ko sa inyo, paulit-ulit ako, syempre, pinapaalala ko sa inyo na umiwas sa matataong lugar, lalo na pagdating sa mga ospital, lalo doon sa mga street food, iwasan nyo muna yan. Yun, yan talaga ang katotohanan ng pag-apply dito sa South Korea. Isipin ninyo, kahit nandito ka na sa South Korea, sa training center, hanggat hindi ka nakakarating sa iyong amo, ay wala pa rin kasiguraduhan, di ba? At may nabasa nga ako na katulad nung napauwi lang ngayon. Nabalitaan ko to, siguro mga nakaraang taon na to nangyari, may napauwi din. At ang dahilan nga daw ay nagkaroon ng infection sa baga at pinauwi din. Pero itong talagang kababayan natin, kahit napauwi na siya, ay hindi pa rin siya sumuko.
Ano, ang ginawa niya, nag-exam ulit siya, pumasa, tapos pumasa ulit siya sa medical sa Pilipinas. Yung sakit, yung infection niya sa baga ay ginamot niya. Ano, di wala na siyang sakit sa baga. Tapos pagdating dito sa South Korea, ayun, pumasa na siya sa medical at yun, nagtatrabaho na siya ngayon dito sa South Korea. Kaya nakadepende pa rin talaga sa tao kung ikaw ay basta-basta susuko na lang. Isipin niyo kung sa iba mangyayari yun, wala na, hindi na sila magta-try ulit. Pero may tao talaga na gusto niyang patunayan na para talaga siya dito sa South Korea. Kaya ganun talaga. Ito pa yung isa, itong kanina lang ay nabasa ko na may isang Pinoy na sincere worker to mga kabayan, pangalawang entry niya na dito sa South Korea. Tapos pagdating naman niya sa company, ay sinabihan siya ng boss niya na maghanap na ng ibang company. Kasi nga humina daw yung company ng boss niya at pagdating niya dun sa company, wala nga halos trabaho. Ayun, ang nangyari, i-release na siya ng amo niya at humina ang company. Ayun. Kaya mas mabuti na rin yung ganun kaysa nung nasa Pilipinas siya ay kinansil ang kanyang CCBI. Mabait din yung amo niya kasi humina na yung company niya, ibig sabihin nandun pa lang si kabayan sa Pilipinas ay hindi kinansil ang visa. Kaya hinayaan siguro nung amo niya na makarating siya dito at para makahanap ng ibang trabaho. At dahil kung si kabayan ay nasa Pilipinas pa lang at kinansil yung kanyang visa, ang masaklap ito, okay lang sana kung pwede pang mag-exam si kabayan, ay paano kung overage na siya, di siyempre wala na siyang pag-asa na makabalik dito kasi overage na siya at hindi na siya pwedeng mag-exam ulit.